Magandang araw mga kababayan. Paakyat ako noon sa aking klase sa second floor nang madaanan ko ang dalawang mag-aaral na ito. May nag-ano ka mo nga da? Okay, sige, pwede maka-interview? Ay mo na lang, Marvin, pwede ay mag-interview? Okay, sige. Sandali lang. So Marvin, kumusta? Okay lang, sir. Okay. So kumusta ang buhay bilang mag-aaral? Okay lang naman, sir. Okay lang. So lahat naman ng gawain sa paaralan ay nagagawa mo? Okay. So, kumusta ang iyong mga grades? Ano iba, yung iba, sir, parang hindi okay. Yung iba, okay lang. Okay naman. 'Di ba ang asignatura ninyo, ang subject ninyo ay 8 ba o siyam? Siya. Siyam kasi grade 11. So, kumusta ang standing mo sa mga subjects mo? Yung iba ko, makori kasi. Makuri? Mahirap? Bakit mahirap ang ibang subjects? Para sa'yo, ano ba ang subject na pinakamahirap para sa'yo? Ano, sir? Research. Research. Ano namang ginagawa nyo ngayon sa research? Mag-interview na kami. So bali, nagkakandak talaga kayo ng research. Gumagawa kayo ng research. So yun ang requirement ninyo para makapasa sa subject. Okay. So bali, nagsusurvey kayo. So ang mga respondents ninyo ay mga mag-aaral din. Yes, sir. Okay. So patapos na naman ang klase, di ba? 1 linggo na lang. So kumusta ang research ninyo? Hindi pa okay. Hindi pa okay. Pero tapos na kayong mag-survey. Hindi pa. Marami pa kasing ginagawa. Paano nyo magagawa yun? 1 linggo na lang. Tapos na. Parang magmamagic na kayo. Okay. Ang mathematics, hindi ka naman nahihirapan. Yun yung una kong pinakamahirap. Okay. So, di ba ikaw ngayon ay grade 11, tapos ang iyong strand ay gas. JA ka, di ba? So, ano ba ang plano mo pagka-graduate mo ng senior high school? Bakit JA ang kinuha mong strand? Wala kasi akong mapiling iba. Walang mapiling iba. Meron namang TVL. Sir, ayoko nga makitim. Manguryente. Ayaw mo sa kuryente. So, anong plano mo pagkatapos ng high school? Mag-aaral o magpatuloy sa pag-aaral. Papatuloy sa pag-aaral. Okay. So, ano ba ang plano mong kuning kurso? Mag-IT sana. IT. Information Technology. So, bakit yun ang napili mo? Bakit IT? Parang doon lang ako kasi sabi nila wala daw ako ng board exam. Parang hindi naman mahirap masyado. So, yung pinili mo kasi sa tingin mo or sinabi sa'yo na madali lang. Tapos walang board exam. Ang board exam kasi ay, kaya nga, ang sinasabi ko lagi sa mga mag-aaral ay pumili kayo ng course na may board exam. Kasi pag may board exam, pag pumasak ka sa board exam, eligible ka kasi, di ba, eligibility na kasi yun. So, pwede kang pumasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Pwede rin naman siguro yung mga walang board exam, pwede rin naman makapagtrabaho sa gobyerno, kaya lang, parang limitado. Kulang yata. So, IT. So, di ba dito hindi naman kayo masyadong nakakahawak ng computer, di ba? Pag IT, nasa computer yan. So, paano mo pinaghahandaan? Pag nandun po kami sa computer sa taas, nagpa-practice pa. Nagpa-practice kayo. So, okay naman kasi kapag graduate ka ng college, pwede ka namang mag-take ng civil service exam para magkaroon ka ng eligibility, para pwede kang magtrabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa mga government agencies, pwede ka doon. Okay, so napag-usapan ninyo ng parents mo na pagkatapos ng high school, magpapatuloy ka sa kolehiyo. Okay. So, bali okay naman sa parents mo na magpatuloy ka. So, sino ang susuporta sa'yo? Ako lang. Ikaw lang ang susuporta sa pag-aaral mo. So, paano mo gagawin yun? Mag-working student. Working student ka rin.
Bakit hindi ba kaya ng mga magulang mo na pag-aralin ka? Hindi, sir. Hindi nila kaya. Baka kaya naman nila. Kasi mahirap, di ba? Mahirap kasi ang working student. Kasi mahirap maghanap ng trabaho. Lalo na dito sa atin, di ba? So, sabi ng parents mo, mag-aaral ka, pero sariling sikap. Wala ba silang sinabi sa'yo na mag-aaral ka, susuportahan ka namin, ganun? Wala. Pero Wala. ako po yung nagpupursige sa amin. So, sa sarili mo lang. So, ikaw talaga ang pursige doon na makapag-aral. So, gusto mo mag-aral talaga at makakapag-aral ka lang kung sariling sikap na mag-working student ka. Yes, sir. So, halimbawa, ang working student ka, ano ba ang pwede mong pasuking trabaho sa Katbalogan? Ang plano mo ba ay sa Katbalogan ka lang? Okay. SSU. May IT naman kasi sa SSU, di ba? At least libre ang tuition. Pag magtrabaho ka doon, parang stay in. Ganun ang hahanapin mo. Kasi, di ba, kung magtatrabaho ka rin, tapos nag-aaral ka, pero hindi stay in, magbo-boarding house ka pa. Di ba? So, malaking gastos kasi kahit libre, sabihin natin libre ang tuition, malaking gastos pa rin kapag nag-aral ng kolehiyo. So, working student rin pala ang gusto mo. So, bakit? Ano ba ang trabaho ng mga magulang mo? Nasa bukid lang. Bukid. So, magsasaka. So, ano ang sinasaka nila? Mga nagko-answer lobby na nagko-kupras. Nagkukupras. So, meron kayong sariling niyugan. Okay. So, malawak. Sakto lang. Sakto lang. Pero mga sa tingin mo magkano ang kinikita kapag nagkukupras? Yung malaki nasa 1,500. 1,500. Tapos hindi naman yun buwan-buwan, di ba? So siguro 3 buwan sa kauli magkukupras. Paano yun? 500 per month. Kung hahatiin mo 3 buwan magkukupras ang mga magulang mo. So 500 lang kada buwan ang Marami naman, sir, yung nagpapautos. So bali, kahit hindi ninyo sariling lupa, sinasaka pa rin ng magulang mo, tapos hati dun sa may-ari. So ganun na lang. Okay. So ganun pala ang trabaho ng ano. Buti nakakasapat sa pangangailangan ng inyong pamilya. Minsan, hindi kasi ipapambayad na lang sa mga utang. So marami rin kayong utang. So bali, bago pa matapos ang pagkukupras, pambayad na lang ang kikitain. So paano ang susunod? Mangungutang uli. Yes. So ganun lang. So ang hirap naman nun. 'Di ba utang, tapos pag magkapira ibabayad, tapos utang na uli kasi ubos na ang pera. So 'di ba ang hirap. So paano ang sitwasyon ninyo sa bahay? Minsan, okay lang, minsan hindi. Minsan hindi. Tapos paano ang pagkain, ganun, ulam? Pag nagapadala yung kapatid yung isa, May kapatid kang nagtatrabaho na. mas Ilan ba kayo magkakapatid? walo, sir. 8. Dami. Tapos ang panganay ninyo, Meron ng asawa. may asawa na. Nandito rin sa Andun sa sa Maynila. Jose. San Jose de Buwan. So, okay, so may sarili ng pamilya. Tapos ang hanap buhay doon ay nagsasaka rin. Hindi. Social. Ganon din. So mahirap din makapagpadala ng pera. So, pang ilan ka ba sa magkakapatid? Ang tatlo. Pangatlo. So ibig sabihin, 2 lang ang mas matanda sa'yo. So ibig sabihin yung mga kapatid mo maliliit pa. Okay. So yung kapatid mong nagpapadala, yung pangalawa, si Maria Jo. Maria Joy. Maria Joy Llanera. Oh, estudyante pala yun. Okay. So anong trabaho ni Maria, ng ate mo? Nasa bahay. Sa bahay. Nasa bahay. So kasambahay. So magkano naman ang sahod niya bilang kasambahay? 6,000. 6,000. So maaaring magkano ang pinapadala niya? Buwan-buwan ba nagpapadala? Okay. So magkano nang pinapadala niya? Minsan yung kailangan kompleto dapat ang ipadala kasi pang-ayos ng bahay. 6,000 pinapadala ng buo. Wow, ang tipid naman niya. Kasi nga kasambahan, libre lahat. So kung hindi ka gagala doon, sa Maynila ba?
Okay? Kung hindi siya gagala doon at bibili ng kung ano-ano, subuon niyang maipapadala. Pero kailangan pa rin, sa bagay, kailangan pa rin naman kasi, di ba, pag maghuhulog ka, may bayad pa rin. Diba? Siguro kasi may natabi na siya doon sa una. So, ang ginagawa niya ay nagpapadala kasi nagpapaayos kayo ng bahay. Yes, sir. Okay. So, maganda. At least nakakasuporta sa inyo. Pag nagpapadala siya, meron kayong panggastos sa bahay, tapos pangkain, pag wala ng pera. So, at least nakakatulong na. O pwede ka rin namang matulungan ng ate mo pag nag-aral ka. Diba? Makakatulong din siya. So, sinabi mo ba sa kanya na Oo, sir, mag-aaral? sinabi. Tapos anong sabi ng ate mo? Parang malayo pa naman yun. Malayo pa naman. So, Tagal pa. oo. Kasi isang taon pa, grade 12 pa. Pero dapat pinag-iipunan na, di ba? Ang magastos kasi pag nag-uumpisa pa lang mag-enroll sa kolehiyo ay pabalik-balik ka. Interview, pupunta ka doon. Pa-schedule, pupunta ka doon. Di ba? Pamasahe, snack, pagkain. Kasi minsan ang pila, ang haba, abutin ka ng hapon. So, di ba? Ganun, kailangan mo ng budget kapag mag-uumpisa. Okay, so at least meron kang kapatid na nakakatulong na pala sa inyo. So, buti na lang hindi pa siya nag-asawa. Hindi po pinapasawa naman. Pero may boyfriend. Mayroon pero nandito saan. At least wala doon. Kasi kung nandun baka mamaya biglang mag-asawa, di ba? Buti na lang dito yung boyfriend. Okay. So, sa bahay ninyo, hindi naman kayo nahihirapan. And Mga pang-ulam, ganun. minsan, Kasi ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Ang yes, hirap, sir. ang mamahal ng mga bilihin, di ba? Tapos ngayon, ang hirap ng tubig dito sa atin. Yes, sir. So, kumusta ang tubig ninyo doon? Wala Sa inyo? nagsisingid na lang. Palaging walang tubig? So, paano ang inyong pang araw-araw, panligo, panlaba? Kapag may yung grape, umaawas. Okay, so naghihintay, nakapila sa gripo. Kasi di ba, ang haba ng pila sa gripo. Buti araw-araw nakakakuha kayo ng tubig. May latang. So ibig sabihin, hindi araw-araw na aabot kayo ng pila. Minsan hindi kayo wala ng tubig sa gripo, hindi pa kayo nakaabot dun sa pila. Diba? Kasi ang haba kasi ng pila dyan, diba? Tapos ang iba nga nag-aaway-away na. Diba? Tapos ang inyong inumin, Minsan pag may pera, bumibili ng mineral. mineral na lang. Dagdag gastos na naman, diba? Pero meron naman dong naiigiban ng inumin, diba? Pero ganun din, tuyo. Matagal tumura. Matagal. So, diba, tas pila pa rin. Okay, so, diba, ganun. Diba ang bahay ninyo nandun sa taas? Okay. Kasi dun sa taas, ang hirap talaga ng tubig dun. Hindi ba ka nahihirapan dun? Akyat baba? Mag-uod. Diba? Pag inalasa. Okay. Kasi pag mag-iigib ka, paakyat yun eh. Tapos matarik. Papunta doon sa inyo, di ba? Mahirap. Pag may bitbit kang tubig, container, di ba? Tapos dalawa. May bitbit ka ng dalawa. Yes, sir. Dahil Kaya mo dalawa? Malakas ka pala. pag inusa-usa, Ang lupa ba na inyong sinasaka ay dito lang, malapit? nandun po, malayo. Diyan lang. Malapit lang. Wala naman ako nakikita mga nyugan dyan. Doon pa, sir, saan? Doon pa. Pababa. Pababa doon, sa baba. Okay. So kasi ang nakikita ko kasi dyan, mga damo. Di ba? Mga damo, tas kahoy dyan. So kung bababa ka papapunta doon, May fish pag pang-aagihan. dadaan pa doon sa fish pond. Malayo. Malayo pala. Tapos tatawid ka pa doon. Papuntang Siete. Hindi, sir. Diyan lang. Kasi nga, ang fish pond, di ba? Papunta naman dito. Okay. So, pag magkukupras kayo, tumutulong ka sa pagkukupras. Pag walang pasok. Pag walang pasok. Marunong kang magkupras. Ang tala, sir, mga ginlalogit lang. Mga ganon. Hindi mo kaya yung ikaw lang mag-isa tapos magkukupras ka. Hindi mo kaya. Kasi kung nung college, kaya ko yan. High school pa lang, ako na. Akit ako ng nyug, tapos kukunin ko ang mga bunga. Yung pwede na. Tapos ako ang maghahakot niyan para maipon. Tapos pag maipon na, ako pa rin ang diba, hatiin mo muna yan. At siya, diba, papalakulin mo yan para mahiwa lahat. Tapos ibibilad.
So, ganun lang. Minsan naman, ang ginagamit ko kapag hindi pwedeng ibilad kasi maulan, kailangan mong magbunot. Magbilo. Diba? Tatanggalan ng bunot. O, ganyan. Tapos, mga bao na yan. Tapos, hatiin. Tapos, ilalagay sa pausok. Diba? Ganun. May apoy sa ilalim. Kaya pa, mga sugat dito lahat. Yan. Nahihiya ako pag nagpumapasok ako sa klase. Kasi nakaganon lang ako lagi niyan. Kasi nahiya ako sa mga classmates ko, makita nila na ang mga kamay ko dito ay itim. Kasi pag magkukupras ka, yung sabaw ng nyog, magmamantsa dito. Itim na lahat yan. So, ganun. Pero kaya ko yan noon. So, balikan natin ang pangarap mo na course na maging IT. So, sa tingin mo, ano kaya ang pwede mong maging trabaho kapag nakatapos ka ng information technology? Sabi nila pwede ka daw pumasok sa mga like LBC. LBC. Ikaw na yung magko-computer. Magko-computer dyan. Parang yung nasa reception, ganon. Tagatanggap ng mga ipapadala at tagabigay ng mga ipinadala sa mga tao. Wala namang madali na kurso sa college. Lahat yan mahirap. Kasi pag sa college, kasi ang daming gawain. Ang daming project, ang daming report. Di ba? Magre-reporting ka. Kasi pag ang course mo ay IT, kailangan ang grado mo ay mataas. Kasi di ba, kapag papasok ka na kasi ng trabaho, na ganyan ang gusto mong pasukin trabaho. Kasi ang daming kurso ngayon na may kaugnayan, may connection sa computer. Di ba? Ang daming course, computer science, IT, computer engineering, ang dami niyan. So, ibig sabihin, kapag pupunta na tapos ang pagtatrabahoan ng mga kurso na yan ay halos pare-parehas, the same. So, ibig sabihin, magtatagpo kayo sa industry kung saan kayo mag-a-apply. So, kung ngayong grado ay alanganin, kasi pagdating sa pagtatrabaho, pag mag-a-apply ka ng trabaho, ang dami mong kakompetensya. Tapos, ang labanan na dyan ay credentials. Ibig sabihin, kung sino ang may pinakamagandang record na naipakita, yun ang makukuha. So, iba pa rin pag sa interview. Honor student ka ba? Naisali lang ako sa top ng junior high. Junior high. As a senior high, mula first grading, hindi ka na nakasali. Pero nung junior high, lagi kang nasa honor. Mula grade 7. Amin. Minsan pumapasok, minsan hindi. Okay, so at least, kapag gano'n na kahit papano sa high school life mo ay pumasok ka sa honor, ibig sabihin, may kakayahan ka talaga. Nakikita naman namin sa'yo na porsigido kang mag-aral. Hindi ka naman umabsent. Hindi ko gusto umabsent. Oh, di ba? At least lagi kang nandyan. Kasi kapag araw-araw kang pumapasok, kahit papano may papasok sa'yo, di ba? Papasok yung mga lessons. Okay, so yung mga kapatid mong maliliit sa'yo, may mga honor din. Ay, yung isa lang. May baby kayo? Mga kuan na lang. Ang bunso ninyo ay Babae. babae, tapos anong edad? Mga 4 na. 4 years old. Ang malaki na pala. Susunod-sunod. Sunod-sunod siya. So, taon-taon may anak. 8 kasi kayo, tapos pangatlo ka. Tapos ilang taon ka na ngayon? Mga 17 this June. 17. June? Patron? 16 pa sir. After ang fiesta. So, malapit na ang birthday mo. Mag-18, magsi-17. Magsi-17 pala. Okay, so, pagkatapos ng fiesta, mga classmates mo ay pupunta sa inyo para maki-birthday. Ay, handa. Hindi ka naghahanda pag may birthday? Naranasan mo na ba sa buhay mo na nag-birthday ka na may handa? Hindi pa. Yung mga kapatid mo, may Ang iba, pag first birthday. pag first Handaan. birthday, Pag may kwat. pag may pera lang. Tapos pagkatapos ng first birthday, wala na. Hanggang lumaki. So maghihintay ka na lang pag kaya mo ng ipaghanda ang sarili mo. Sa bagay, ako rin naman. Ang first birthday ko na may handa ay nung nag-21 ako. Kasi nagtatrabaho na ako. Pero hindi ko naranasan ang mag-birthday na may handa. So parang sa inyo din. Kasi hindi uso kapag, di ba,
hirap ang pamilya, hindi naman uso sa atin na maghanda kapag may birthday. So, di ba? Pero di ba minsan naiinggit tayo dun sa iba na kapag may birthday, may cake, ganun. Pangarap ko kasi yan nung una. Sana sa birthday ko, may cake. Di ba? Tapos nung nag-birthday ako dito sa school, teacher na ako, naranasan ko rin ang magka-cake ng 3, di ba? Ganun. So, kailangan mo muna makapagtrabaho ng maayos para mabigay mo ang mga hindi mo naranasan noong kagaya ngayon na nag-aaral ka pa. Hindi mo nararanasan yung mga ganong bagay, yung mapaghandaan sa birthday, yung may party pag birthday. So, ganun, ngayon lang yan, di ba? Pero kapag nakapagtrabaho ka na, pwede mong ibigay yan, yung mga ganong pagkakataon, pwede mong ibigay sa mga kapatid mo, di ba? Kasi kaya mo na silang bigyan ng cake pag birthday. Ano bang pangarap mong trabaho sa future? Hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam. So parang wala ka pa talaga na-imagine ang sarili mo na doon ka nagtatrabaho. Kung walang senior high school, dapat college na kayo ngayon, di ba? First year college na. Tapos hindi nyo pa rin alam kung ano ang gusto nyong maging, di ba? Yung ganyang edad, 17, hindi mo pa alam kung ano ba ang gusto mong trabaho in the future. So paano yan? So malapit na. Anong magiging basihan mo? Kapag mag-enroll kayo na lang yung sinabi ng kaibigan mo. Wag mag-iba pa ta decision. Baka mag-iba pa. Tapos dito lahit kaya tak grade. Okay, yung kaya ng grado mo. Hindi mo ba pangarap maging teacher? Ang una sir, mag-David, Kuan. Ano ba yun? MAPI teacher. Gusto mo maging MAPI teacher. So, meron naman, di ba? Mahirap. SSU. Bakit mahirap? Sir, di ko kaya. Wag mo kasing isipin na hindi mo kaya. Dapat ang mindset mo ay kaya mo yan, kaya mo lahat. So, ganun. Kasi kapag sinabi natin na hindi natin kaya, parang yung katawan natin sumusunod dun sa dinidikta ng utak natin. Pero kapag sinabi mo na kaya ko yan, susunod ang katawan dyan. Kaya mo yan. Wala ka namang hindi kakayanin, di ba? Yun, nakapasok ako sa university, kaya lang, hindi ko alam talaga kung ano yung course ko. Hindi ko alam kung ano yung course ko. Kaya nga, nag-veterinary medicine ako, enroll lang, hindi ako pumasok. Nag-enroll ako ng political science, enroll lang din, hindi ako pumasok. Tapos nag-enroll, hindi ako nakapasok ng taon na yan. Kasi hindi ko naman alam kung saan ako talaga. Med ba ako o political science? Dahil nalilito ako kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Ang kinalabasan, hindi ako nakapag-aral ng taon na yan. So next year, enroll na ulit. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto ko sa buhay. Tapos sabi sa akin ng uncle ko, mag-engineering ka na lang. So nag-enroll ako ng engineering. So doon ako pumasok sa engineering. Pero hindi ko pa rin gusto. Hindi ka masaya, hindi ka i-encourage na mag-aral yan kasi hindi mo nga gusto. So yun, nag-shift ako sa ibang course, napunta ako sa education. Tapos, nung na-education na ako, doon ako naging masaya. Diba? Kasi mararamdaman mo naman kung gusto mo talaga yung kurso. So, ganon. So, sa tingin mo ba magiging masaya ka kapag IT ang iyong? Dire na. Ha? Maganda rin ka malapit. Hindi mo talaga siya bet. Pero dito, maganda dito ko makaya pero maganda rin. Lahat naman ng mahirap lahat ng course, pero dapat doon ka talaga pupunta sa kung ano ang nilalaman ng puso mo, kung saan talaga ano talaga ang gusto mo, dapat doon ka pumunta. Kasi kapag hindi mo talaga siya gusto na course, mawawalan ka ng gana. Mas mahirap kapag mawalan ka ng gana kung saan nangangalahati ka na. So anong mangyayari, sayang, di ba, yung gano'n. So dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo para masaya kang gawin. Di ba? So maliban doon sa IT, ano pa ba ang course na? Sir, gusto ko maging Business administration. Gusto mo maging negosyante. Wala namang business administration yata sa SSU. Wala, di ba? So paano yan kung walang business administration sa SSU? Waray ko lalaya pilian. Waray mo nalaya pili,
So, mag-stick ka na lang sa IT. Okay. Sa IT, sa bagay. Basta galingan mo lang sa IT, kailangan yung grado mo dyan ay mataas. Tapos mag-civil service exam ka para makapasok ka sa mga sa City Hall, munisipyo, so dito, sa PSA, mga ganyan, basta ka na sa gobyerno. Tapos, kasi magaling ka na naman dyan sa computer, pwede rin naman sa mga BPO, di ba? Call center. Kaya lang kailangan sanayin mo rin ang dila mo paano magsalita. So, ganun lang. Sabi mo pa nga kanina, ikaw ay self-supporting student. So, anong pwede mong pasuking trabaho? Minsan ko, diin may ko. So, kahit ano na lang, basta kung saan yung pwede. Self-supporting student. Paano pag hindi ka makahanap ng trabaho? Stop. Mag-i-stop muna. Pag hindi nakahanap ng trabaho. Kasi nga, di ba, kung hindi ka makahanap ng trabaho, wala kang ipapantos sa pag-aaral. So, kung hindi ka makahanap ng trabaho pagkatapos ng grade 12, ang gagawin mo ay mag-i-stop muna. Tapos, pag nag-stop ka, Trabaho, tapos mabalik na ako mag-eskwela. magtatrabaho muna, tapos mag-iipon, tapos mag-aaral uli sa bagay. Paano pag nawili ka sa pagtatrabaho? Kasi kung makapagtrabaho ka ng may magandang sweldo, ang hirap iwanan, di ba? Kasi hindi mo nagugusting iwanan ng trabaho kasi sayang. Lalo pa nakakatulong ka sa magulang. So, paano kaya yun? Ito na. So, ganun. Pero at least, malinaw sa pamilya mo na kapag hindi ka pinalad na makapagtrabaho bago magpasukan sa kolehiyo, ikaw ay magtatrabaho muna. Mag-stop muna sa pag-aaral at magtatrabaho. Pero malinaw alam din nila na gusto mo talagang mag-aral. Papayagan ka naman sigurong mag-stop sa pag-work. Kapag may na. Kasi wala ka pang masyadong mga kapatid na makakatulong sa iyo, di ba? Isa lang si Maria Joy lang. Tapos ang magulang mo ay hindi rin sapat ang kinikita kasi nga bukid. So paano ngayon, di ba? El Nino, kulang din yata ang produkto sa bukid. So mahirap na yata ngayon. So at nakakasurvive naman kayo sa inyo. Naman. Tapos may tupad. Nakasali kayo sa tupad? Oo, nagtatrabaho pa lang kasi. At least meron, di ba? Kasi ang mga ganyang programa ng gobyerno ay dapat mapunta dun sa mga mahihirap talaga ng mga mamamayan. At least nakakasali kayo sa mga ganyan. Kasi di ba ang gobyerno ngayon ay palaging merong programa para mabigyan ng kahit papano ay ayuda ang mga mahihirap na pamilya. So di ba ganun? So kung mag-stop ka, mga ilang years ang plano mong mag-stop. Halimbawa, hindi ka nakapagtrabaho bago ang pasukan, tapos mag-stop ka muna. So magtatrabaho mga ilang taon bago bumalik. Hindi mo rin alam. Kasi mahirap kasi pag mag-stop. Kasi ang nangyayari kasi sa akin, nag-stop din ako eh. Kaya lang inabot ako ng 9 years bago nakabalik sa pag-aaral. Kaya ganun. Nakapagtrabaho ako ay 33 na ako. 'Di ba? Nakapagtrabaho ako ay 33 na ako dahil nga nag-stop ako 18 years old. Bumalik ako sa college 26 years old ako. Nag-aral uli ako yan ng 2 taon bago ako nakapag-shift sa ibang course sa education. Tapos ang education ay kinuha ko ng 3 years lang. Nakagraduate ako ng 3 years education. So ganun, nag-5 taon pa rin ako. Kaya nakagraduate ako, 31 na ako. Tapos board exam pa. Diba? Board exam pa. Tapos pakapasa, apply pa, hindi pinalad sa unang pagkakataon. Second time na apply, doon na nakapasok. So, kasi kapag matatagalan kang mag-stop, ang edad mo ay minsan may mga pagtatrabahuan tayo na may requirement sila kung anong edad mo.
Di ba? Kailangan hindi ka pa matanda. Kaya sabi ko noon, kailangan ko mag-education kasi sa education walang age requirement. So, di ba? Ganun. So, kailangan kapag halimbawa hindi ka pinalad tapos nag-stop ka, kailangan hindi ka magtagal. Di ba? Kailangan bumalik ka kaagad. Okay. So, ayan po mga kababayan, ito na naman po ay isang mag-aaral namin na mula sa isang mahirap na pamilya, ang kanyang mga magulang ay nagsasaka. Kanyang magulang ay hindi sapat ang kinikita sa pagsasaka ng kanilang maliit na niyugan dahil pagkukupras ang trabaho ng kanyang mga magulang, ay nagsasaka rin ng ibang lupa ng ibang tao at binibigyan na lang ng hati doon sa magiging kita ng produkto ng lupa ng ibang tao. So, ganun po. Tapos, meron naman siyang isang kapatid na nakakatulong, kaya lang sa bahay ang trabaho. So, hindi rin sasapat. So, sila po ay 8 magkakapatid, pangatlo siya. At pangarap niyang makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Kaya lang meron siyang agam-agam at pangamba na maaaring hindi matuloy at mag-stop muna dahil nga sa hirap ng buhay at hindi sasapat ang kita ng mga magulang at ang kapatid niya para matustusan ang kanyang pag-aaral. So meron din naman siyang plano na magtrabaho habang nag-aaral, self-support na pag-aaral. Kaya lang walang garantiya kasi na makakapagtrabaho dito sa Catbalogan City kasi nga mahirap din naman dito. So, ang daming naghahanap ng trabaho, kulang ng papapasukan. So, ganun po. So, dun sa may kakayahan na pwedeng makatulong kay Marvin sa kanyang pag-aaral, maaari po kayong mag-message sa aking messenger account upang mapag-usapan natin kung paano tutulungan si Marvin at ang mga iba pang estudyante na kagaya niya na nangailangan din naman ng suporta para makapag-aral at makapagtapos at kalaunay matulungan din naman nila ang kanilang pamilya. Kasi yung mga ganitong mga estudyante na may kakayahan na mag-aral, sana po ay mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral para sa kanilang pamilya at may ahon sa hirap ang pamilya nila. So bago ko tapusin ang interview sa iyo, Marvin, ay meron lamang ako ibibigay sa iyo na isang kaunting halaga lang, di ba? Okay, ito ay nanggaling kay Madam. Hindi ko na babanggitin ang pangalan, ito ay nagmula kay Madam. So Marvin, ibibigay ko sa iyo ang 100 piso bilang pasasalamat sa ibinigay mong pagkakataon at oras na ibinigay at para maibahagi ang kwento ng iyong buhay, ng iyong pamilya at ng iyong pag-aaral sa ating mga manonood. So maraming salamat at narito ang 100 pesos na medyo pabasa-basa na sa pawis. Okay, so maraming salamat sa oras at panahon. Thank you, sir. Okay, so yun lamang po mga kababayan, yun lamang po mga kaguro at maraming salamat po. Bye-bye.